Sa linya po natin ang talaga namang napakasipag na sekretary po, bagong sekretary ng DPWH. Sec Vince Dizon, good morning po. Good morning po, Ma'am Shah, Sir Ted. Good morning po. Magandang umaga po. Sec, kahapon kasama niyo po si Baguio City Mayor Benji Magalong diyan po sa inspeksyon ng mga flood control projects diyan sa La Union, sa Bawang sa La Union. Una po muna sir, bakit La Union yung pong pinuntahan ninyo? Kasama po ba ito sa natanggap ninyong sumbong ng mga proyekto na posibleng ghost or substandard po ang ginamit? Opo, meron din pong mga nakuha sa sumbong sa Pangulo website na reports from La Union. Pero nagpunta ako doon dahil ako po ay inaya ni Mayor Benji Magalong na ngayon Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure. So, nagpunta po kami doon kasi sinabi niya, base na rin sa sumbong sa Pangulo website, at meron din siyang nakuhang mga report galing sa mga residente mismo sa La Union. Dahil alam niyo naman, Mayor ng Baguio si Mayor Benji, kaya madalas po siyang napapadaan sa La Union, dun sa area ng Bawang at Tubao. So, kaya po kami nandun kahapon. Oo. At speaking of Bawang, dyan po sa Barangay Akaw, kahapon, yung isa po sa mga na-inspection ninyo, meron daw po kayo nakikita na parang props lang na tubo ang ginamit. Pwede nyo po maikwento ito sa amin? Ano exactly po yung nakita nyo dyan? Opo. Kasi po, meron po kaming napansin na mga nakausling tubo na hindi pa nalalagyan ng simento. So, tinignan po namin ito ni Mayor Magalong at nagulat po kami, halos hindi ho nakapasok sa sa lupa, nakapatong lang, So, nagpa-check po kami sa structural engineer. Ang tawag po pala dito ay whip hole. Ang ibig sabihin po nito ay kailangan po ito para kumolekta ng tubig na pumapasok sa loob ng lupa at para hindi mag-stay yung tubig dun sa struktura, ilalabas po yon. Pero dapat po daw ito ay minimum mga 1.5 to 2 meters. Yung pong nakita namin, wala pang 1 feet, wala pang 1 foot, So para talagang palamuti lang, parang props lang ang ginawa. So, similar din to sa mga nakita nating mga ibang ibang struktura na halimbawa yung sa Mindoro, yung dapat 12 meter na sheet pile, 3 meters lang. So, klarong-klaro po to, ginagawa po itong pandarayan, itong mga contractor dito sa La Union. Oo. So, paano po ba, Sec, para lang po maintindihan ng mga taga dyan sa La Union, lalo yung malapit sa area, kapag ganyan yung ginamit doon sa sinasabi po ninyo na weep holes, ano po yung safety nito para doon sa komunidad? Posible bang bumagsak po yan pagka sobrang, sabihin na natin, hindi kalakasan o malakas yung pag-ulan, babagsak agad? Ganun po ba yon? Isa po yan sa mga safety structural na kinakailangang ilagay, na measures. Kung wala po yan, kompromiso po ang ang integridad ng structure. Kaya nakita nga po natin doon, nung umulan ng malakas, kagaya din ng nakita natin sa Mindoro, madali pong nasira yung struktura. Opo. Sec Vince, ang contractor po nito ay Silver Wolves Construction Corporation. Magkano po ang halaga, kabuo ang halaga ng proyekto? At ito po ba ay district or regional project po ng DPWH? Opo, mukha po ito ay regional, regional na project, Ang binavalidate pa ho namin yung amount, Pero mukhang umaabot ng mahigit 200 million ang ang proyektong ito, So, pero binavalidate pa po namin ito ngayon. Okay, kasi doon sa mga naunang pahayag, parang less 200 yung lumalabas. So ngayon, most probably, around 200 million pesos po ito. Sino pong taga DPWH Regional Director ang dapat nag-oversee ng proyekto na ito dyan po sa DPWH? Yung Region 1. Kaya ngayon po, papunta ho ako meron mo kaming budget. Nakausapin ko po yung Region 1 Director. Medyo napuputo lang si Sec Vince. Opo. Papunta po kayo, Sec, sa Congress ba, sa budget hearing? Opo. Papunta po ako ngayon. Opo. Nagpuputol-putol lang po. Kukumprontahin ko po yung regional director ng Region 1 dito. Okay, sige po.
Alright. Sige. Go Yes ahead, po, Chao. oo. Sec Vince, ito pong proyekto na ito, hindi kasama yung contractor dun sa top contractors, pero sa inilabas po ni Senator Ping Lacson before, medyo nabanggit niya itong Silver Wolves eh. Kasama po ito dun sa sinasabi niya na involved daw dun sa kickback scheme. Ano pong plano niyo dito? Dito po sa contractor nito na Silver Wolves Construction Corporation. Opo, so nag-open na ho kami ng case file ni Mayor Benji Magalong tungkol dito sa proyektong to, no? So ito ang mapapasama na rin sa ongoing na investigation na sinimulan na ng ICI. So kami po sa DPWH, nag-usap na po kami ni Mayor Benji at nagbukas na po kami ng case file dito at kasama na po to sa mga humahabang listahan ng mga proyektong iimbestigahan natin. Opo, Sec Vince, ito hubang direktor ng DPWH Region 1 ay si Ronel Tan, yung asawa ni Governor Tan ng Quezon? Tama po kayo, Sir Ted. Opo. Alright, and sir, ito hong kasong ito diyan sa La Union, ano ho ba ang report sa DPWH niyan? Ilang percent na pong completed at nabayaran na ho ba ito? Sinecheck po namin ngayon, Sir Ted, no? Pero gusto ko lang hong i-point out, no? Meron ho kami nakikita ni Mayor Benji na pattern dito sa mga proyektong to. Ang unang-unang importanteng pattern ay pagka naghahanap po kami ng plano, kasi yun po lagi ang hinihingi ko kapag bumibisita ako sa site. Hinahanap ko ang foreman nung gumagawa doon, humihingi ho ako ng kopya ng plano. Kagaya po nung sa Mindoro at sa iba, wala na naman tayong nakitang plano. No, walang maiproduce na plano on the ground. So, isa po yan. Ikalawa, yung pong pagtitipid sa mga materyales. Nakita po namin yan kahapon ni Mayor Benji. Klaro po sa atin na yung mga bakal na ginagamit ay kulang at maninipis. No? At ito nga po, nakita din natin itong tubo na dapat 2 metro ang pasok sa loob nung dike, wala pang 1 foot, no? Ang nakita naming haba ng tubo. No, so ito po ang mga nakikita nating mga pattern na mukhang paulit-ulit dito sa mga questionable proyektong ito. Okay, Sec, kasi po yung inyong naging kilos recently is that gather of evidence, documents, and then file sa ombudsman, which is actually very good. Kasi nga po para bumilis po yung di ba, yung preliminary investigation. In this case ho ba ngayon magka-case file ho kayo and then inyo nang ibibigay sa ICI na magsisimula na naman sila? Ganun ho ba ngayon? Ito na po ang magiging bagong proseso, Sir Ted, no? So, in very close coordination po kami ng ICI. Lalo na kapag sa field investigation, kasama namin si Mayor Benji Magalong. Ngayon po kami na ay magbubukas ng case file at ito pong lahat ng ito ay ipapasa na namin sa ICI. Pero makikipagtulungan pa rin po kami sa pagpa-file ng mga complaints. Halimbawa po, Sir Ted, no? Yung pong ready complaint na namin, no? Nakasama na ang dokumento na dapat ipa-file namin ngayon, ipinasa na po namin sa ICI kahapon. Nandun po ang ICI sa DPWH, si Chairman former Justice Andy Reyes, Sec Babe Singson at Ms. Rosana Fajardo. Tinurn over na po namin ang hindi lang case file, kundi yung buong complaint on the Mindoro project. Kasama na rin po doon ang complaint against yung mga contractor, yung SunWest Corporation at yung yung St. Timothy at yung Elite. Opo. Sige, so dito po again sa kaso po ng La Union project na ito, ngayon po hindi pa klaro kung ano ang report ng DPWH, kung ilang percent ng completed at Hindi pa po. Wala pa. Magagaman po natin yan ngayong araw. Okay, ngayong sige. araw magagaman na po natin yan. Opo. Dito po sa mga sa inyong request nga po para sa pag-freeze ng mga accounts ng ilang mga individual, nagsabi po kahapon si Executive Director David nga na meron na pong order para po sa pag-freeze ng mga accounts nito. Sec, ang reaction po dito ng iba, may maaasahan pa kaya tayo na
pera na naitatago ng mga pinaghihinalaan na ito, considering po na matagal na pumutok ang balita, ngayon pa lang po naglabas ng freeze order? Alam niyo naman po, may proseso tayo dun sa freeze order, no? Kailangan po yung i-file ng AMLAC sa CA based on on either a petition or kung mayroong sariling investigasyon ng AMLAC, no? Pero tingin ko po meron pa pong makukuha diyan kasi po hindi na ho ganun kabilis magtatanggal ng mga pondo ngayon, no? At kung natanggal man, mahahanap din po natin 'yan. At Sir Ted, meron din po akong i-anunsyo ngayon, no, sa inyo ko na uunahin. Nung isang araw po, sumulat na ako, no, nung Lunes, sumulat na po ako sa 4 na ahensya ng gobyerno. Ang LRA para sa mga lupa at property, real property, AAP para sa posibleng mga eroplano, helicopter, at kung ano pang air asset, Marina para sa mga posibleng mga yate o barko, at sa LTO para sa mga sasakyan. Pinadala ko po sa kanila yung listahan natin ng 26 individuals at yung kanilang yung ating kaso sa ombudsman, at pinapalista ko na po lahat ng property, at ito po ay papadala ko na rin po sa pag nakuha natin yan, papadala na rin po natin yan sa AMLAC para sa freeze ng lahat ng mga properties, real property, mga lupa at bahay, mga posibleng mga eroplano at chopper, mga barko o yate at mga sasakyan. Well, that's a very fine move, Secretary. Pero may report ngayon na yun daw pong eroplano ni Zaldico, hango po sa isang bilyonaryo report, yun nga po, no, itong isang jet ay mukhang gumawa na daw ho ng mga documentation para mailipat po ito. Kumbaga, wala na sa Pilipinas. Ito ho ba yung mga gusto niyong habulin ng mga eroplano? Basta lahat po ng ma-involve dito, hahabulin natin, no? At sabi naman po ng AMLAC kahapon, na pagka nakita na nila yung mga accounts at na-review na nila, at may makikita silang mga basihan, base na rin sa mga kasong tinayo natin, pwede po, magpa-file din po sila ng mga civil forfeiture case. No? Ito po ang paraan at makuha natin ang mga properties ng lahat ng involved. So, may proseso po tayo dito. Sir Ted, no? Hindi naman po tayo kamukha ng mga ibang diktatorya na kumukuha na lang ng mga asset, no? Na walang proseso. Yun nga po. Magtiwala na lang po ang mga kababayan natin sa proseso natin. We understand. Pero mabilis po tayong uma-action dito, no? In 1 week pa lang po, less than 1 week po, simula na nag-file tayo ng kaso. Na-freeze na ho natin ang mga assets niya. Yung nga po, I mean, hindi ho naman sa kung ano man, kami nga po nagagalak nga na nandidiyan po kayo at mas mabilis nga ang aksyon. Yung nga lang, ngayon dahil may ICI na, idadaan nyo pa rin po sa kanila. Sec, dito po sa listahan ng mga taga DPWH at saka ilang mga contractors, may mga nagtatanong lang, ba't wala pa pong pangalan dito ni Yusek Cabral? Saan po? Dito sa mga present na case? Hindi, dito po sa request ninyo para po sa freeze order sa mga accounts nila. Oo. Kasi po ang basihan po ng aming listahan ay yung petisyon na final namin sa ombudsman. Yun po ang advice natin ng AMLAC na kailangan kung sino yung mga na-filean, yun po ang i-request. Pero makakaasa po kayo, no, na nag-build up na po kami ng mga kaso at ng iba pang mga kaso. At kasama po dito ang iba pang mga opisyal ng DPWH at iba pa pong mga kontratista. Opo. Paano kaya yan, Sec? Kasi kayo mismo ay secretary ng DPWH, no? And you are, nasa field po kayo ngayon at malaki nga pong bagay ito na nakikita ho natin itong mismong actual yun na pag-i-inspeksyon, ano? At pagsasampangan ng kaso. Paano po, gaano ho naman kaya kabilis yun? Kasi ngayon pa lang po, may mga usap-usapan na ng mga transfer of properties and even mukha daw hong baka wala na hong mahabol doong mga sinasabing kinamal na nakaw na yaman ng ilang opisyal na ito sa DPWH. Basta po tayo, Sir Ted, bibigisan po natin ito up to the extent of the law. No? Hindi naman po tayo pwedeng
mag-issue o mag-request kung walang basihan. Kaya po minamadali natin lahat para makakuha pa tayo ng enough na ebidensya para makapag-request nitong mga freeze order. So makakaasa po mga kababayan natin, nabibigyan natin to. At ano po, no, i-correct ko lang po, no, hindi naman po ibig sabihin na meron ng ICI, babagal tayo. In fact, naniniwala po kami na dahil nga po may ICI na at marami pa pong mga taong kukunin ng ICI para tumulong dito sa investigasyon natin, baka lalo pa tayong mapadali ang trabaho natin at mapabilis pa. Kailan ho kayo papanik mismo ng Benguet para suriin na itong mga rock netting projects na ito at yung mga solar panels po, solar lamp na hindi naman gumagana? Opo, actually may nakita na po kami ni Mayor Benji ng mga solar lamp tsaka itong yung mga safety barrier, no, na kahit na dire-diretso lang yung highway, may safety barrier pa rin, no. At sinabi po sa akin ni Mayor Benji at i-verify na po namin yan ngayon, overpriced daw ng sometimes up to 3 or 5 times, no? Itong mga presyo nitong mga ito, no? So, lahat po ito, ititignan na natin. Okay, sige po. So, kayo ba'y papanik mismo ng Benguet? Kayo ba'y makikita ho namin mismo na mag-inspeksyon nito, Sec? Pupunta po tayo ng Benguet. In fact, dapat nga ho, kung di na ho masama ang weather kapol, aakyat na kami. Pero pupunta ko kami sa mga susunod na araw. Kailangan ko lang puntutukan sa mga susunod na araw itong budget ng DPWH. Opo. Sec, paano po kaya yung hold departure order? Kasi ngayon, lookout bulletin pa lamang. And ano ba ang sabi sa inyo ng ICI dito sa usapin po ng pagsiguro na hindi pupuslit? Ano po, kasi itong lookout bulletin, makakalabas pa rin po sila. Ano po ang sabi sa inyong proseso po dito para makakuha ka ng hold departure order? Ang hold departure order, ang sabi po sa akin ng ating mga abogado, kasama na rin ng ICI, ay kapag na-file na ang kaso sa Sandigan Bayan, sa korte. Aray ko. No, dyan pa lang daw po magkakaroon ng, yun po ang basis for a hold departure order. No? Pero tayo naman po ay nakabantay ngayon. No? At tingin ko po kahit gugustuhin umalis ng mga taong sinama na natin sa lookout bulletin, medyo tingin ko po mahihirapan po silang umalis. Okay, may tanong pa rin po si Chacha. I hope you don't mind. Yes po. Oo, Sec, nilift nyo na po yung suspension sa bidding po ng mga locally funded projects natin. Merong bagong safeguards na nabanggit po dun sa memo na inilabas ng DPWH. Para lang po mas klaro sa mga nakikinig sa atin, kasama dito ang live streaming sa bidding process. Tama po. Paano po mangyayari yung live streaming na yan sa bidding? At paano natin sisiguruhin na ito ay hindi lang just for show? Opo, unang-una po, no? Yung live streaming, hindi yung mahirap gawin yan, no? Kaya nagtataka po tayo, bakit hindi po ginagawa yan, no? Lahat po ng area sa Pilipinas, meron pong internet. No? Kahit cellphone lang, meron. At alam na ho natin na napakadaling gawin yan. So there is no excuse, no? Number 2, imo-monitor po natin yan. At kung mapapansin nyo po, dun sa aking ginabas na memorandum, meron pong very strict penalties. Pagka po sila ay nahuli na hindi sumusunod dun sa 6 na ginagay natin pong mga safeguards, no? Sila po ay kakasuhan ng administrative at ng kriminal. At talaga po ito, no? Nakita naman po ninyo, no, kung paano tayo mabilis umaksyon sa pagtatanggal ng mga tao sa trabaho, no? Talaga pong tatanggalin po namin sila kapag hindi po sila tumupad at kakasuhan pa po namin sila. Kaya kung ako po sa mga taga DPWH, lalo na sa mga district engineering office, sa mga regional office, sumunod na ho kayo dito kasi pag kayo ay nahuli, pasensya po tayo dito. Opo. Sec, paano po yung iba't ibang mga district at regions? Kasi meron na ba kayo natanggap ng mga reports doon sa amin? Meron daw pong mga apparently inabandona ng mga drainage projects, no? Mga kung ano-anong proyekto po ng DPWH. All of a sudden, mga nabuhay lahat ngayon at nagkukumahog. Paano po sa ibang mga lugar na sino pupunta doon para magkaroon din ng investigasyon at malaman nga baka naman po mga fully paid na yon, inabandona na o maging ghost project din po. And all of a sudden po, sabi nga ninyo, nabubuhay mga patay. Opo. So nag-organize na po tayo nung ilang linggo, nung umpisa pa lang po natin, no, ng mga independent team, no. At kumuha na rin po tayo ng tulong both sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines para bantayan po lahat ng mga proyekto sa kanilang mga area. At yun po ay ongoing po ngayon, no. Kasama po ng ating mga papasok na mga bagong USEC
yun po ang ginagawa natin. At kumukuha na po tayo ng mga report all over the country, no? So you can really confirm, Sec, that this is so massive, no? Na ito po ay... Massive po ito. Go ahead. Po ang ongoing projects ng DPWH. Tingko po 25,000 all over the country. No, so hindi po madali ito pero ginagawa po natin ang lahat ng kaya natin gawin. Pero hindi po kaya lang natin, no? Kailangan po talaga humingi na tayo ng tulong sa locals, sa mga LGUs, sa mga kapulisan natin, sa mga military natin, lahat po. Pati na rin po sa mga civil society groups. Humihingi na po tayo ng tulong sa kanila. Opo, kahapon po nakapanayan po naman yung NBI, mayroon silang ginagawa daw na sarili din, no, na pagsusuri ngayon. Opo, go ahead, sir. Oo. In fact po, may dalawa na po kaming NBI agents na kasama ni Mayor Benji kahapon sa La Union. Okay. Pumunta na rin ho sila, sumama na ho sila sa amin. Opo. Sec Vince, dito rin daw po sa bagong bidding, ipagbabawal nyo na yung paghahati-hati ng contracts? Opo, bawal po ang splitting of contracts, no? Klaro po 'yan, no, sa RA 9184 at sa RA 12009. So it was ginagay po natin lahat 'yan sa ating memorandum na pinagabas kahapon. Bawal na pala ito pero nangyayari pa rin po ngayon. Isa din po yan sa mga in-expose si Senator Ping Lacson. So stricter penalties din Kaya on po this? talagang, actually, matagal na pong bawal ito, Ma'am Cha. Opo. Matagal na bawal ito. Ang problema po, walang nahuhuli, walang nakakasuhan, walang natatanggal sa trabaho, walang nakukulong. Magbabago na po yan ngayon. Pag meron pong kahit isa dyan na mahuli tayo, tanggal po yan sa trabaho, makakasuhan po yan, at makukulong po yan. So kung bawal na ito dati, doon sa bidding committee natin sa DPWH, meron po ba tayong mga paiimbestigahan kung paano nangyayari na nahahati-hati pa rin yung mga kontrata? Definitely po. Definitely. Okay. Definitely po. Hindi lang po yung mga ongoing, pati yung mga nakaraan. Kasama po yan sa lahat ng mga kine-case build-up natin ngayon laban sa mga opisyal ng DPWH at laban dito sa mga contractor. Okay, sige po. So sir, ito lang po. ICI, nagsimula na po sila. They are now organizing and then sabi ho ninyo, so massive ito na it's all over the Philippines. So paano po ang hatian ngayon ng responsibilidad and the reporting? Kasi nga po, iisa lang kayo na secretary. Paano po, sir? Gagawin na lang ho natin yung kaya nating gawin, no? Pero ngayon po, sabi ko nga kanina, ngayon pong nag-organize na ang ICI, tingin ko dadami po ang mga katulong natin dito. No? At meron na rin po tayong papasok na bagong team. Hopefully po, lumabas na ho kanilang mga papeles this week. Okay, sige. So, Sec, kami po tatawag sa inyo para po para maiulat nyo sa bayan itong ginagawa po ninyo, pagpupursige nga dito po sa mga... Please po, Sir Ted. Very important po na malaman at maintindihan po ng mabuti ng ating mga kababayan. Lahat po ng ginagawa natin. Para po talagang mapanagot itong lahat ng mga taong ito. Opo, sa Quezon City po, pahabol lang, meron na pong 17 billion worth of DPWH flood control projects. Ito po ay nakaabot na sa inyo na mukha daw pong marami din daw po ang either non-existent o substandard. Opo, in fact, pupunta po kami kay Mayor Joy sa Quezon City. Mag-iikot po kami bukas ng hapon ni Mayor Benji Magalong. Okay. Sige po. Salamat na marami po, Sec, at mag-iingat po kayo. Sir Ted, maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Cha. Thank you po. God bless po. Secretary Vince Dizon ng DPWH. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!